Amen, dahil may Diyos na namamagitan sa amin. Kapag ang Diyos ang minahal mo, mamahalin mo ang kapwa mo. Amen. Sabi nga, no? Mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Praise God. Patuloy tayong inaayos ng Diyos sapagkat tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya huwag natin sabihin na tayo ay mahirap magbago. Anya diyan ang Diyos nagbabago ng buhay natin. Amen. Praise God. Sino pa? Meron yun. Sa Annabelle naman, talagang hindi papayag. Amen. Praise God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi itong week na to, sobrang excited na ako na makarating dito si Pastor Lisa. Tapos, nung Tuesday, umalis kami ng panganay ko. Sobrang init ng panahon. And then, nung nasa gitna kami, pauwi na kami, sabi ko, anak, ang sakit-sakit talaga ng balakang ko. Sabi niya, taba-taba mo kasi, sabi niya. And then, pag uwi ko sa bahay namin, ginagyan ko yung apo ko. Tingnan ko yung apo ko, parang umiikot na yung bahay. So, uminom na kaagad ako ng gamot ko sa high blood. Tapos, nung uminom ako ng gamot sa high blood, parang lalo ko nahilo. And then, mga ilang minutes pa lang, uminom ulit ako. So, 2 sayak, 5 mg ng inom ko. Paghiga ako, magpapahinga ako, sabi ko, biglang umikot na ganun yung bahay namin. Sabi ko sa anak ko, Crystal, anak, huwag mo akong iwanan. Hilong-hilo ako, hindi ko na kaya. Then, sabi ng anak ko, sabi ko, nak, huwag ka munang umuwi, huwag mo akong iiwanan dito kasi yung pangalawa ko nasa trabaho. Tapos, yung husband ko, wala siya. Dinala ka agad ako ni Crystal sa doktor. Wala kaming makita na open na clinic. May pinunta kaming isang clinic. Biniti ako. Alam ko na kasi nagsasalitan sila ng assistant niya. Alam ko na sobrang taas ang dugo ko. Pero sabi ko, Lord, alam ko iingatan mo ko. Ang sabi ng doktor sa akin, 160/100 ang dugo ko. Pero, sa kanila, alam ko hindi ganun kasi grabe talaga. Parang bibigay na ako, nanginginig yung tuhod ko. Sabi ko, Lord, ingatan mo ko. Alam kong iingatan mo ko. Sabi ko, anak, wag mo na akong ipa-combine kasi nakainom na ako ng gamot. Yan na ang instrumento para bumaba ang dugo ko. So, nagdala ako sa bahay, nahihilo pa rin ako. Sabi ko, hindi na lang ako hihiga. Sasandal na lang ako kasi hilong-hilo pa talaga ako. Ngayon, mga after 30 minutes, sabi ni Crystal, Mami, uwi ko lang si Dream. Babalikan kita, pakukumpayin kita. Ngayon, dinaloko nga nila ako kasi nung sinabi nilang, nung bumalik na yung anak ko, sabi nila, ikaw kumpayin na bigla daw na wala yung sakit. Alam mo, napakabuti ng Diyos kasi talagang ang lahat nagliwanag, lumiwanag yung paningin ko, nawala yung lahat ng sakit ng katawan ko. Talagang bumalik sa normal yung katawan ko. Kaya sabi ko, nung dumating si Crystal, andyan na yung sasakyan, hindi na anak, magaling na ako. Salamat sa Panginoon kasi alam mo, hindi ako mapayag na hindi ako a-attend na yung linggo na ito. Talagang hindi ako mapayag kaya hindi rin pumayag ang Panginoon. Sobrang iningatan niya ako. Nagpapasalamat din ako kasi andyan ang mabubuting anak ko. Andyan ang may asawa ko na kahit na until now hindi ako nawawala ng pag-asa na madadala namin siya dito. Nagpapasalamat ako, nandiyan yung mga klase ko na invite ko dito, si Banji, yan. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na nandito. Maraming salamat sa Panginoon.